Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Ang sabi po rito ay 2 key reasons why Bitcoin breached $65,000. Ayan, atin pong aalamin yung dalawang mahalagang dahilan. Ayan, kung bakit nagawang lampasan. O yan, ang lampasan ni Bitcoin ang presyong $65,000. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayun po mga ka-crypto, the price of Bitcoin just blew past the pivotal $65,000 mark as market analyst points to crucial catalyst impacting its price outlook. Kaya ayan na nga, yung presyo po ni Bitcoin ay binasag na po niya or tumagos po siya sa presyong $65,000 kung saan ay tinuturing po itong isang pivotal point or psychological price level. Kaya ayan, nagpapatuloy kaya si Bitcoin ay nagpapatuloy po sa kanyang pag-angat sa presyo. At ayan, palapit na po siya ng palapit sa kanyang previous all-time high. At kasabay po nito ay meron pong isang analyst ang naglabas ng dalawang dahilan. Ayan, yung mga dalawang crucial catalyst na dahilan kung bakit nagawang basagin or takusin ni Bitcoin ang presyong $65,000. Kaya ayan po siya, si right here. Ayan. At sabi rito ay the Bitcoin rally is catalyzed by two major trends, including the spot Bitcoin ETF in the forthcoming halving event. These two events might significantly shape the future valuation of the coin. Kaya yan po yung dalawang dahilan kung bakit si Bitcoin ay patuloy ito sa kanyang pag-angat sa presyo. Yung unang-una ay itong spot Bitcoin ETF. Ayan. At yung pangalawa ay ang paparating na halving event. At yan po ay sa next month na po yan, April. Kaya yan po yung dalawang dahilan kung bakit patuloy walang tigil sa pag-angat ang presyo ni Bitcoin. Kaya yan, unahin po natin dito sa spot Bitcoin ETF. At ito po kasi yung nagdudulot yan sa supply. Yan, supply crunch. Yan. Nagkukulang po yung supply dahil sa spot Bitcoin ETF na yan. Ito. At syempre kung pag nagkukulang yung supply ay tumataas yung demand. With a regulated avenue to buy Bitcoin, ETF issuers have stocked up more than 300,000 BTC with more projected to come shortly. Kaya yan na nga. Dulot po ng spot Bitcoin ETF na ito ay ayan, yung mga ETF issuers ay sila po ay nag-accumulate ng higit 300,000 na Bitcoin. At inaasahan pa na patuloy po silang mag-accumulate ng mas marami pang amount ng Bitcoin. Kaya ayan, at the moment as much as 10,000 Bitcoin is acquired by ETF daily compared to a total of 900 BTC mined per day. Kaya yan, mas malaki po yung ina-accumulate ng mga ETF issuers. Sabi rito ay 10,000 na Bitcoin yung kanilang ina-acquire kada araw. Yan, mas matindi po yan. Malaki po yung difference sa mga minero sapagkat yung mga nagmimina, yan yung kabuuang namimina po ng mga minero dito kay Bitcoin sa kada araw ay nasa 900 lamang na Bitcoin. According to top analysts like legendary investor Samson Mow, the supply-demand imbalance might push the price of Bitcoin to $1 million eventually. Kaya yan, dahil po rito ay ayon po sa isang kilalang analyst, ayan, at saka legendary investor, at siya po ay walang iba kundi si Ginoong Samson Mow. Ayon po sa kanya, yung imbalance daw po na ito ng supply at saka demand
ay maaari daw po itong magdulot sa isang matinding pag-angat sa presyo ni Bitcoin, kung saan ay maaari po itong umabot sa $1 million. Yan, ibig pong sabihin ang isang Bitcoin ay aabot na po sa presyo sa halagang $1 million. Kaya yan, weighing on the current outlook, Skybridge Capital founder Anthony Scaramucci foresees a rapid acceleration for Bitcoin should the ETF control 1.7 billion coins or 10% of the total supply. Ayan, pagdating naman po rito sa founder ng Skybridge Capital na si Anthony Scaramucci, ay nakikita na rin daw po niya na bibilis ang pag-angat sa presyo nitong si Bitcoin kapag yung mga ETF issuers ay kontrolado na po nila yung 1.7 million na Bitcoin. Yan, na amount po ng Bitcoin, or katumbas po yan ng 10% ng total supply ni Bitcoin. Kaya yan po yung actual na tweet ni Anthony Scaramucci. Yan, yung pangalawang dahilan naman po ay ang Bitcoin halving. Yan, ang paparating na Bitcoin halving na ito ngayon pong buwan ng April. While the forthcoming Bitcoin halving event is a positive phenomenon that independently shapes the bullish sentiment in the price of Bitcoin, it will serve as a major complement to the impact of spot Bitcoin ETF in the long run. Kaya yan, ang paparating na Bitcoin na halving na event na ito ay magdudulot na rin po ito ng karagdagang impact dito sa spot Bitcoin ETF. Kaya ayan, at the moment, the block reward for mining Bitcoin is pegged at 6.25 BTC. When the halving occurs, this will reduce to 3.125, resulting to 450 BTC mined per day instead of the current 900 BTC. Kaya yan, sa mga hindi po nakakaalam kung ano ang Bitcoin halving, ay yan na nga, mahahati po yung reward ng mga minero. Yan, sa kasalukuyan ay yung mga nakukuha po na reward ng mga minero per block dito kay Bitcoin ay nasa 6.25 BTC. Ngayon, kung natapos na po or nagkaroon na po ng Bitcoin halving, ay mahahati po ito. Kaya 6.25 BTC ay divided by 2 ay magiging 3.125 na lamang yung makukuha nilang reward per block. Kaya yan, kung dati po ay 900 BTC yung nakukuha po ng mga minero na reward kada araw sa pagmimina ka ng Bitcoin, ay ngayon pagkatapos po ng halving ay makukuha lamang po nila ngayon ay 450 BTC. Kaya ibig pong sabihin nito ay yung supply ay liliit po. Yan, yung mga nakukuha supply ng mga minero ay liliit at tataas po yung demand. Kaya yan yung dahilan kung bakit ang Bitcoin halving ay nakakaapekto sa presyo ni Bitcoin, kung saan ay ito ay tataas. Yan, kasi nagdudulot po ito ng demand. Kaya kung pag pinagsama po ang Bitcoin halving at ang spot Bitcoin ETF na ito, ay talagang magiging mabilis po, or talagang magkakaroon ng matinding pag-angat sa presyo itong si Bitcoin. Kaya ayan, yan pong muli ang dalawang dahilan kung bakit nagawang tagusin o lampasan ni Bitcoin ang presyong $65,000. At ayan po ay ang spot Bitcoin ETF at ang paparating na Bitcoin halving event. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi, at God bless po sa ating lahat.